Live mula sa GMA Network Center, 20 taonang nakatutok, 24 oras. Ang inyo pong nakikita ay ang satellite image ng bagyong Igme na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ilang araw lang matapos makalabas ng par ang bagyong Hener at Helen. Ito na ang ikalimang bagyo ngayong Setyembre at ikasyam ngayong taon. May itinaas ng wind signal ang Pag-asa. Inaasahang hahatakin at palalakasin ng bagyong Igme ang habagat, kaya paghandaan ang mga pag-ulan. Ang mapang detalye tungkol sa magiging lagay ng panahon, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naunsyame ang pansamantalang paglaya ni Alice Go kahit nagbayad ng tripleng piyansa para sa 2 kasong graft sa Valenzuela Regional Trial Court. Muli kasi siyang inaresto dahil sa bagong arrest warrant para sa kasong qualified human trafficking na isinampa sa Pasig RTC. Nakatutok si Ian Cruz. Naka-Kevlar helmet at vest muli si dismissed Banban Mayor Alice Go na mabilis ipinasok sa Valenzuela Hall of Justice bilang bahagi ng mahigpit na seguridad. Pagpatak ng 1:30, iniharap siya kay Judge Elena Amigo Amano ng Branch 282. Pero hindi natuloy ang pagbasa ng sakdal para sa 2 kaso ng graft. May nakabinbin kasing motion to quash information ang depensa na unang inihain sa Capas Tarlac RTC kung saan unang inihain ang kaso bago ilipat dito. Kaya may hanggang Miyerkules sa magkabilang panig na magsumite muna ng posisyon ukol sa mosyon. Pero matatag ang posisyon ni Judge Amigo Amano na sa Valenzuela City Jail si Go. Sa kabilayan ng hiling ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David na manatili ang kliyente sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan tiyak ang proteksyon ni Go. Magiging magulo rin anya ang sitwasyon dahil pinaharap sa Kamara at Senado si Go bukod sa may warrant of arrest din mula sa Pasig RTC. Pero tutol dito ang prosekusyon sa pangunguna ng ombudsman na kinatigan ng korte. Nang sabihin ng depensa na magpipiyansa si Go, nagmosyon ng prosekusyon na dapat quadruple ang bail nito. Matapos ipakita ang kakayahang umalis ng bansa, kaya nahuli sa Indonesia. Sa huli, nagdesisyon ng korte na triplihin ang piyansa. Dahil sa piyansa, hindi na itinuloy ang naunang planong desisyonan ang hiling ng Kamara na mapasa kanila ang custody kay Go matapos makontempt sa Pogo investigation ng Quadcom. Ipinaalam din ni Judge Amigo Amano sa open court na schoolmate niya sa San Beda Law si Attorney David at Mrs. nito. Kaya kung may hindi komportable ay pwede naman siyang ipa-inhibit. Pero sabi ng lead counsel mula sa ombudsman, walang problema. Total, puro sila taga San Beda. Sa halos 1 oras sa diskusyon sa korte, nakinig lang si Go sa tabi ng mga abogado at sa harap ng ilang pulis. Anong reaksyon naman ni Mayor Go nung inaresto ulit siya? Well, actually tanggap na niya yung situation. Nag-sync na sa kanya yung mga pangyayari na yan. So, sabi ko nga, you just have to leave it to the Lord kasi meron siyang better purpose for all this that is happening right now. Matapos makapagpiyansa, inaresto muli ng mga otoridad si dismissed Banban Mayor Alice Go para sa kasong kinakaharap niya sa Pasig RTC. At mula rito sa Valenzuela RTC ay dinala muna siya sa Camp Crame para sa isang medical examination. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. At alamin na natin kung nasaan si Alice Go na pinaaresto na nga ng Pasig RTC para sa kasong qualified trafficking. Kanina ay inihahanda na ang selda niya sa Pasig City Jail Female Dormitory. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, handa na nga ang Bureau of Jail Management and Penology na tanggapin si dismissed Mayor Alice Go dito sa kanilang pasilidad sa Pasig City. Dito sa Pasig City Jail Female Dormitory, inihahanda na ang selda para kay Alice Go at meron na rin inilang espasyo para matulugan niya. Naghahanda sila matapos maglabas ng arrest warrant at commitment order ang Pasig Regional Trial Court Branch 167 para kay Go at 15 kapwa akusado para sa kasong qualified trafficking. Inutusan ng korte ang NCR-CIDG Custodial Facility na ilipat ang kustodiya ni Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, ikinulong si Go matapos maaresto sa Indonesia kamakailan. Aminado ang BJMP na masikip sa female dormitory na 200% ang congestion rate.
Ang buong dormitoryo na pang 36 lang dapat, may 135 na PDL o persons deprived of liberty. Ang selda ni Go na nasa 4th floor ng female dorm, may mahigit 40 PDL pero pang-siyam lang dapat. Kabilang sa mga narito sa pasilidad na ito, ang 3 babaeng kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Gayunman, titiyakin daw nilang ligtas si Go dito at hindi raw nila bibigyan ng VIP treatment. Ang Malaysian national na si Walter Wong Long na inaresto sa illegal Pogo Hub sa Banban Tarlac na nakadetain sa Tarlac Provincial Jail sa Tarlac City, pinalilipat ng korte sa Pasig City Jail. Batay sa utos, non-bailable ang kinakaharap nilang kaso. Nakatakda ang pre-trial at arraignment sa September 27. Nananatiling at large ang ibang akusado, kabilang si Wan Ziyang na tinawag ng PAOK bilang boss of all bosses ng Pogo at si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Sabi ni Justice Secretary Jesus Remulla, sumuko na dapat ang ibang akusado. Vicky, patuloy tayong magbabantay dito sa Pasig City Jail, female dormitory at kanina po ay napansin natin, Vicky, nitong hapon ay nagdagdag po ng mga tauhan ang BJMP dito. Vicky? So Sandra, inaasahan ba ngayong gabi na dadalhin si Alice Go sa Pasig City Jail? Yes, Vicky, hanggang ngayon ay inaasahan pa rin yung pagdating niya dito. Bagamat walang maibigay sa atin na oras ang BJMP, pero sila ay patuloy pa rin nagbabantay at naghahanda sa kanyang pagdating. Kasi ngayong oras na ito ay sumasailalim po sa medical check-up sa Camp Crame itong si Go at yan po ay bahagi ng kanilang proseso. Pagkatapos ay inaasahan po na dadalhin pa rin siya dito sa BJMP facility na ito sa Pasig City. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hawak na ng Philippine National Police ang isang umunong dating miyembro ng tinaguriang Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, vine-verify pa nila kung talagang miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ at kung totoong mayroon silang mga armas. Pero pinatotohanan umano ng nasabing individual ang mga akusasyong ginagamit sila sa pansariling interes ni Kibuloy at ginagawang panakot sa mga biktima umano ng religious leader. May mga binanggit din siyang pangalan na kasama umano sa Angels of Death pero natatakot lang daw lumantad. Ayon sa PNP, hahayaan nila ang korte na magdesisyon kung may basihan ng mga sinabi ng hawak nilang mga individual. Una nang sinabi ng kampo ni Kibuloy na walang Angels of Death sa KOJC. Higit kalahati ng mga barangay sa Pilipinas ang walang barangay health station ayon yan sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Kabilang sa solusyon ay deployment ng mga mobile clinic na kayang magpalipat-lipat sa mga malalayong lugar na mas mura ang gastos at may high-tech medical equipment. Nakatutok si June Veneracion. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 28 mobile clinic bago isakay sa barko papuntang Mindanao. Kada unit, mayroong x-ray machine, pang-ECG at iba pang gamit. At kayang magpunta sa mga sulok ng mga probinsya. Naghahatid din tayo ng dignidad, ng tiwala at ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng hirap na dulot ng malalayong lugar, maaabot sila ng pamahalaan. Tamang-tama sabi ng Pangulo, lalo na marami ang walang medical record. Kabilang sa makikinabang ay ang mga taga-Basilan na meron ng 3 government hospital ayon sa kanilang Provincial Health Officer. Sila na ang pupuntahan ng mobile clinic. Yes, kumbaga kami na po ang pupunta doon, hindi na yung pasyente. Malaking bagay lalo't marami ang umaasa muna sa mga barangay health station na meron lang isa kada halos 5,000 tao sa buong Pilipinas. Kung masuri sila ng mobile clinic, mas magkakatsansang maagapan ang mga sakit nila kung meron, tulad ng diabetes, tuberculosis at sakit sa puso. Kaya naman ang mga unit na mahigit 9 milyong piso ang isa, balak dagdagan pa ng 20. Nauna nang nabigyan ng mobile clinic ang mga probinsya sa Luzon at Visayas. Mas mura ito kaysa nagtatayo ako ng barangay health center na wala naman tao, wala namang gamit, walang ano. So baka ito ang maging sagot natin na yung mga malalayong kababayan natin may access sa doktor at mga gamot at mga test. Nagpasalamat din ng Pangulo kay First Lady Lisa Araneta Marcos dahil sa kanyang programang
Lab for All o libreng medical laboratory services na hindi umano ginastusan ng gobyerno at tumatakbo sa tulong daw ng mga kaibigan ng First Lady. Napakapalad ko rin, na ito yung napangasawa ko, talagang pareho yung aming pag-iisip kaya pagtulog sa bansa. Papagalitan naman ako mamaya na. Ba't ko raw siya laging binabanggit? Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Paalala kung nagmahal ang paninda ng inyong mga suki, may umiiral pa ring price freeze sa ilang lugar na apektado ng bagyong Karina at habagat noong Hulyo. Nag-inspeksyon kaugnay niya ng DTI na ngayon pa lamang nakatanggap na ng mga hirit na magtaas presyo. Nakatutok si Von Aquino. Para tiyaking nasusunod ang umiiral na price freeze sa Metro Manila, nag-inspeksyon sa farmers market ang Trade Department at Quezon City officials. Tinignan nila ang presyo ng baboy, baka at bigas. Kinumusta rin ang presyo ng mga dilatang gatas at mantika sa grocery store ng isang mall. Okay naman, lahat ng presyo pasok sa standard na dapat ibenta ng mga sellers. Expected din po namin na marami pong magiging sales point this coming October. Sakop ng price freeze ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, karne, gulay, mantika at tinapay, pati itlog, kape, asukal, asin, sabon at kandila. Sabi ng DTI, wala namang naging paglabag ang mga tindahang ininspeksyon nila. Hanggang September 22 iiral ang price freeze sa mga lugar na napinsala ng bagyong Karina at habagat noong July 24. Bukod sa Metro Manila, epektibo yan sa Bataan, Batangas, Bulacan, Cainta sa Rizal, Cavite at mga bayan ng Baco at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Ibig sabihin, bawal muna magtaas presyo. Di pa man yan tapos, may mga manufacturers nang humiling na mag-adjust ng suggested retail price. It's normal naman, they'll always say nalulugi sila. But we also need to be sensitive to the needs of the consumers. Babantayan na rin ang mga Noche Buena items bagamat di pa masabi kung magmamahal ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nasukol sa Rizal ang isang Koreanong sangkot umano sa money laundering. Kabilang sa mga kliyente umano ay mga Pilipino na gustong pagbukaing legal ang perang galing sa nakaw, scam o sa mga politiko. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kasama ang Korean Interpol, pinasok ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang apartment sa Taytay, Rizal. Unang inaresto sa unang palapag ang bodyguard ng target na armado ng baril. Pagdating sa ikalawang palapag, inabot ang tulog ng mga operatiba sa kwarto ang primary target na itinuturing na high priority Korean fugitive. Ayon sa BIFSU, patong-patong na kaso ang kinakaharap ng 44 anyos na suspect na pasok sa Interpol Red Notice. Big fish nga na tinuturing ng Korean police authorities. Nag-recruit ng mga Koreans at nangako na bibigyan niya ng working visa papuntang Canada. Kinunan niya lang ng pera. Involved din siya sa money laundering, nanggagaling sa mga scammer or mga pogo at sa kanya idinadaan upang linisin ng pera. Na-recover sa dayuhan ng isang notebook na may detalye ng iba't ibang uri ng pang-i-scam at listahan ng mga personalidad na umano'y tumatanggap ng protection money. Na-discover din ng Fugitive Search Unit na nagsasagawa rin ang target ng money laundering activities para sa ilang Pilipino. Tagalinis ng pera, so maaaring galing sa nakaw, sa pang-scam or through galing din sa mga corrupt politicians. May mga Filipinos din siya na nagiging kliyente. At ito din po ay i-coordinate natin sa mga proper agencies upang ito ay maimbestigahan. Isinailalim na sa booking procedures ang arestadong dayuhan at kasalukuyan nakakulong sa BI Detention Facility sa Bicutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Tomorrow is D-Day dahil mapapanood na ang pilot episode ng youth-oriented show na Maka. At bukod sa exciting storyline, highlight din ang fresh talent ng cast. Makichika kay Larson Tiago. Mas tumitindi pa ang kaba at excitement na nararamdaman ni Zephanie at ng kanyang co-stars sa Maka dahil mapapanood na ito simula bukas, September 21 ng hapon. Sabi ko, tara, panoodin natin together at 4:45 kasi for me, it's
it's gonna be one of the most important moments po since first episode siya. Bukod sa exciting at inspiring storyline ng mga batang lumalaban para sa kanilang pangarap, kaabang-abang din ang fresh talents na ipapamalas ng cast. Especially Zephanie, na angat ang singing prowess. Natutuwa si Zephanie sa magandang feedback ng press people sa pag-awit niya ng isang pangarap na isa sa mga awitin sa Maka. Parang theme song na raw yan ng kanyang buhay, kaya sobra siyang inspired nang iparecord sa kanya ang awitin. Talagang nadala po ako dun sa journey ko noon pa man po. And I think it's really perfect po for the theme of the show since it's very similar po yung struggles and yung pag-push sa sariling paniniwala na talagang patuloy lang ang pangangarap. At dahil pangkaraniwan na sa youth-oriented shows na siniship ng mga manonood ang mga karakter, handa na rin kaya si Zephanie for a love team? Hindi talaga nawawala yung mga kilig moments sa mga tao kahit na simpleng bagay. I think I'm okay naman po with that. Pasok na talaga si Zephanie sa acting dahil bukod sa Maka, kasama rin siya sa mga pangunahing bituin ng mga batang riles kung saan gumaganap siya bilang si Mutya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.